Kamusta po ulit mga kasabong at welcome po sa bagong episode natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa carbo loading. Para po sa atin, ang pag-carbo loading po ng ating mga manok panabong bago ilaban ay meron pong dalawang stage. Ito po yung tinatawag ng initial carbo loading stage at yung final carbo loading stage. Ang initial carbo loading stage po ng ating mga manok panabong ay magsisimula pagkatapos po ng pre-conditioning stage, papasok na conditioning stage. Galing po sa pre-conditioning stage, kung saan nagpapabulto tayo ng katawan ng manok at nagbibigay tayo ng at least 70% protein pellets at 30% grains o maaari din 60% protein pellets at 40% grains. Papasok naman po ng conditioning, magtataas tayo ng energy intake nila at maaari natin gawing 50-50 ang grain and pellet ratio o pwede rin taasan pa natin ng konti ang grains at babaan ng konti ang protein intake nila para po ma-concentrate yung pagkain sa pagbibigay sa kanila ng dagdag o karagdagang enerhiya. Tulad po na nasabi ko dati, dito po sa conditioning stage ay karaniwan po sukat na ang mga pagkain nila. Tinatakal na po ito at hindi na po tayo pwede mag-overfeeding. At pati na rin po tubig, tinatakalan na po ito, sinusukat na kung gaano kadami ang tubig na iniinom nila sa buong araw para hindi masyadong maging overweight ang mga manok. At ito po depende lahat sa hipo o tansya ng handler. Dito rin po sa conditioning stage ay mahalagang obserbahan natin mahigit ang desired fighting weight ng ating mga manok panabong. Ito po yung timbang na kung saan kumikilo sila ng maganda. Kaya obserbahan natin ang mga kilos nila at titingnan natin kung kumikilo sila sa mas konting pagkain o sa mas maraming pagkain na dapat natin ibigay. So lahat po na ito ay discarding po ng handler at observation po ng handler. Ang carbo loading po sa conditioning stage o yung pagbibigay ng mga high energy feed intake ay malaking tulong po para makapondo ng o magkaroon ng reserve na lakas ang ating mga manok pagdating po sa araw ng laban. Sa akin po, ginagawa ko pong gradual ang carbo loading sa loob ng conditioning stage. Halimbawa po, 21 days conditioning, bali 3 weeks po ito. Sa unang linggo, nagbibigay po ako ng 50-50% grain pellet ratio. Sa pangalawang linggo, mas mataas na po ang grains, bali 60-40 na po, 60% ng grains at 40% ng pellets. At sa last week po na conditioning, ay lalo pong tumataas ang energy intake, nagiging 70% ng grains at 30% na lang po ang binibigay kong protein pellets. Pagdating naman po sa conditioning feeds, marami po nagtatanong na kung ano po yung ginagamit na conditioning feeds para sa mga manok na inihahanda. Ako po, nakasanayan ko na hindi na ako nagbibigay ng mga iba't ibang klase mga pagkain. Kung ano po yung pinapakain ko sa pre-conditioning, yun na rin po ang pinapakain ko hanggang sa conditioning, hanggang sa keeping, hanggang sa araw po ng laban. Nag-a-adjust na lang po ako ng dami. Kasi po yung mga iba na dati po naranasan ko rin po yung nagbibigay ng mga kung ano, honey, kamatis, sibuyas, may nagbibigay pa ng mga iba't ibang klaseng grains na hindi mo makikita sa karaniwang conditioner o karaniwang concentrates. Pero ako po, kung ano po yung kinakain nila ng pre-conditioning, yun na rin po ang ginagamit ko kasi matapos ina-adjust ko na lang po ang dami. Marami naman po klase ng mga magaganda at masusustansya pagkain na maaari natin idagdag sa kanilang conditioning ration. Pero hindi rin natin maiiwasan na kapag naibigay natin dito ng bigla at hindi nila nakasanayan, pwede rin po manibago ang kanilang ang pakiramdam, ang kanilang katawan, lalo na po yung digestive system nila. So kung ako po tatanungin nyo, kung ano na lang po yung nakasanayan ng manok na kinakain, mas maganda po yun na lang ang ating ibigay hanggang sa araw po na laban. Meron na po kami isang klaseng grain na idinadagdag gradually mula conditioning stage hanggang keeping. At ito po yung tinatawag na pearl white barley. Nabibili po namin ito, nakalata, na makikita nyo malinis na maputing grain. Ito po yung pearl white barley. Kung makakita kayo, ito po yung maaari nyo idagdag unti-unti mula conditioning stage hanggang sa keeping stage.
Ngayon kung tapos na tayo sa initial carbo loading sa conditioning stage, ay pupunta naman tayo sa final carbo loading sa keeping stage. Dito po sa last 3 days o yung keeping stage na tinatawag, eh lalo na po itinataas natin ang energy intake. Kadalasan dito ay 80 to 90% grains na ang binibigay natin at 10 to 20% na lang ang protein pellets. Dito po sinisiguro natin na makakapagkaroon o magkakaroon ng reserbang lakas ang mga manok, lalo na pagdating sa araw ng laban. Dito rin po sa keeping stage ay maaari natin silang sanayin kumain ng nilagang itlog. Yun lang po puti ng nilagang itlog, mga ilang piraso lang. Na halimbawa, hiwa nyo ito, baka isang kutsarang puno ng hiniwang puti ng itlog ng nilaga. Para po sa araw ng laban na medyo sanay na sila, lalo na po kung medyo magiging dry ang katawan nila, pwede natin silang bigyan ng ilang piraso ng mga puti-puti ng itlog para madagdagan ng moisture. So ginagawa natin ito sa last 3 days, naghahalo po tayo ng paunti-unti ng nilagang puti ng itlog para po masanay na sila at pagdating po ng araw ng laban kailanganin nila, hindi na sila maninibago. Nais ko po sana ipaalala muli sa inyo na ang pagbibigay po ng pagkain, lalo-lalo na po sa conditioning stage, patungo sa keeping at sa araw ng laban, ay gawin natin simple lang. Huwag po tayo mag-eksperimento na kung ano-ano po yung ihahalo natin, naririnig natin na ginagawa ng ibang mga nagkukondisyon, naghahalo sila ng ganito, naghahalo sila ng ganyan, naghihiwa sila ng kung ano-anong klaseng prutas. Maganda po lahat yun, pero para po sa akin simple lang kung ano lang po yung nakasanayan na pagkain ng mga manok, totoong pagkain ng mga manok, yun lang po yung binibigay ko sa kanila. Nag-a-adjust na lang ako pagdating sa carbo loading at pagdating sa araw ng laban. At pagdating naman po sa mahalagang mundo ng medical supplements na sigurado malaki ang maitutulong sa paghahanda ng ating mga manok panlaban, ay nagbibigay po kami ng at least 2 times a week na injections ng liver extract and vitamin B complex sa first 2 weeks ng conditioning stage. At pagdating naman po ng last week na conditioning, ay nagbibigay po tayo ng at least 2 times a week ng L-carnitine supplement. Lagi pong tandaan na ang mga gamot na ating ginagamit ay may mga nakalaki po na instructions na dapat ating sundin at gamitin ng maayos. Ang liver extract po with vitamin B complex ay ginagamit natin sa blood conditioning o yung pag-condition ng dugo ng ating mga manok. Alam naman po natin na kapag ang mga manok natin ay masigla ang dugo, sila ay magiging lalo mas maliksi sa laban. Yun naman pong L-carnitine supplement na ibinibigay natin sa last week na conditioning stage ay malaki ang may tutulong sa muscle and endurance conditioning. Ang L-carnitine po ay tumutulong na huwag magawit ang kalamnan kahit na matagal na itong nakikipaglaban at kino-convert din dito yung fats o yung extra taba, ginagawa itong energy para ito po yung parang gasolina ng ating ng katawan para magbigay sa atin ng karagdagan lakas sa araw ng laban. Kaya ito pong L-carnitine ay malaki po ang koneksyon sa pagbibigay natin ng carbo loading. Yung carbo loading na ginagawa natin sa buong conditioning stage hanggang keeping stage ay makikinabang ng malaki sa pagbigay ng L-carnitine supplement dahil ito po ang tutulong mag-convert ng kinakailangang energy sa araw ng laban. Nais ko itong ipaalala ulit sa inyo na ang carbo loading po pagdating sa feeding, lalo-lalo na po sa conditioning stage, ay napakahalagang bagay po. At ito po ay malaki ang may tutulong sa ating mga manok na hinahanda patungo sa laban. Pero ipapaalala ko nga ulit sa inyo na malaking bagay pa rin ang diskresyon ng handler at obserbasyon ng mga nag-aalaga ng mga manok. Dahil dito po, makikita nyo, mapapansin nyo kung talagang nakikinabang ang mga manok sa ating mga prosesong ginagawa. Kung sa tansya natin na hindi maganda ang resulta ng ating mga ginagawang feeding sa kanila, ay maaari natin itong palitan o gawa ng paraan. At malalaman nyo naman po, lagi nyo po obserbahan sa bitaw at sa mga kilos nila, sa exercise nila, kung nakikinabang ang manok sa feeding program na binibigay natin sa kanila. Maraming salamat po ulit mga kasama sa pagpanood ng episode natin ngayon. At huwag po kalilimutan na lagi po mag-like, share, and subscribe dito po sa AJ Game Pao TV.
At pwede rin po kayong tumutok sa AG Gay Paula sa Facebook page natin. At doon po kayong maaaring magtanong. Kahit sa ang party po ng post doon, pwede po kayo mag-comment ng katanungan. Inuulit ko po, huwag po kayo sa FB Messenger po magtanong at hindi ko po kayo masasagot doon. Dito lang po sa AG Gay Paul TV Facebook page, dyan po kayo magtanong. Maraming salamat po ulit.